Sino-sino nga ba ang qualified sa AKAP ng DSWD? Pasok ka ba? Tara, pag-usapan natin. By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Bago nyo pagdaanan yung mga proseso sa AKAP, siguraduhin nyo muna na pasok nga kayo sa qualified beneficiary nila. At ito nga yung mga taong iyon, kung sakaling minimum wage earner, o hindi sasapat o mababa yung kita mo para matugunan yung pang-araw-araw na pangangailangan mo, pasok ka na sa AKAP. Pangalawa, kung sakali naman na masyadong naapektuhan yung pamumuhay mo o yung mga pangangailangan mo nga sa araw-araw dahil na rin sa pagtaas ng bilihin or inflation, pasok ka na sa AKAP. Pero tandaan natin na kahit pasok ka sa dalawang ito, pero parte ka na ng mga programa ng DSWD katulad ng sa 4P, Senior Citizen, hindi ka na pwedeng mag-apply sa AKAP. Instead, ang pwede mong applyan ay yung sa AICS. Ang AICS ay kapareho lang din ng AKAP kung saan pwede makakuha ng tulong pinansyal mula sa DSWD. Bukod dito sa may mababang kita, kung sakali naman na nawalan ka rin ng trabaho, pasok ka pa rin sa AKAP. Pero tandaan na kung sakaling pasok ka na sa mga dati pang program nila katulad ng 4Ps, disqualified ka pa rin dito sa AKAP. So yun yung mga kwalipikado dito sa AKAP. Kapag alam mo na pasok ka, pwede ka nang pumunta sa DSWD. Pero bago yon, dapat i-ready mo muna yung mga requirements mo. Dalawa lang naman yung hinihingi ng DSWD. Government-issued ID at isang dokumento na nagpapatunay ng kinikita mo. Pwedeng certification mula sa kumpanya ninyo, pwede rin naman yung income tax return mula sa BIR mismo, o di naman kaya, kung sakaling hindi ka makakuha ng certification mula sa pinagkatrabahuhan, pwedeng lumapit sa barangay. Lalo kung ikaw ay nagmamay-ari ng maliit na negosyo na katulad ng sari-sari store. At kapag meron ka na ng mga requirements na to, again, ID, kung meron kayong higit sa isang ID, dalhin nyo na din yon. At pangalawa, kung meron kayong dokumento na nagpapakita ng compensation ninyo o yung sinasahod ninyo o certification mula sa barangay ninyo, pwede nang lumapit o pumunta sa pinakamalapit na DSWD. Kung hindi kayo familiar kung saan yung pinakamalapit, pwedeng magtanong sa barangay. At ito yung pagdadaanan na steps. Unang-una, i-review at magkakaroon ng scheduling. Yung pag-review, check yung mga dokumento na dala ninyo at bibigyan kayo ng schedule para gawin yung mga iba pang steps. Ano yung mga steps na yon? Magkakaroon ng interview at i-assess kung pasok nga ba kayo. Magkakaroon ng recommendation tungkol dito at yung recommendation na yon, i-review ulit at i-approve. Kapag okay na, magkakaroon na ng releasing at ito na malalaman yung assistance na makukuha ninyo mula sa DSWD under AKAP. At magkano ang pwede ninyong makuha? Depende na rin yan sa magiging assessment sa inyo ng officer sa DSWD or social worker. Itong assessment na to ay pwedeng pasok sa alinman sa mga kategoryang to. Price assistance or food assistance, medical assistance, pwede rin yun sa funeral or cash relief assistance. Tandaan natin na may mga pagkakataon na hindi cash yung pwedeng makuha. Pwede rin namang guarantee letter, lalo kung ito yung mga hospital bill na pwede nating masubmit sa AKAP. At yun yung mga dapat nating malaman tungkol sa AKAP. Kung sakaling may iba pa kayong gustong malaman dito, pwede nyong i-check yung mismong website ng DSWD or di naman kaya, pwedeng magtanong diretsyo sa DSWD. Tandaan lang na magtanong sa tamang officer para hindi na rin kayo maloko at makuha na rin yung mga tamang impormasyon. Sana nakatulong tong video na to. Kung oo, pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check itong nasa baba. Sana makatulong. See you sa next videos!